Numbers 30. At sinalita ni Moises sa mga pangulo ng mga lipi ng mga anak ni Israel, na sinasabi, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon, o sumumpa ng isang sumpa, na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita, kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. Pagka ang isang babae naman ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon, at itinali ang kanyang sarili sa isang gampanin, sa bahay ng kanyang ama, sa kanyang kadalagahan. At narinig ng kanyang ama ang kanyang panata, at ang kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa, at ang kanyang ama ay hindi umimik sa kanya, ay lahat ng kanyang panata ay magkakabisa, at ang bawat tali na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang ama sa araw na marinig, alin man sa kanyang panata, o sa kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay hindi magkabisa, at patatawarin siya ng Panginoon, sapagkat sinaway siya ng kanyang ama. At kung siya'y may asawa at magpanata o magbitiw na walang dili-dili sa kanyang labi ng anumang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa, at marinig ng kanyang asawa, at hindi umimik sa kanya sa araw na marinig yaon, ay magkakabisa nga ang kanyang mga panata, at ang kanyang mga gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang asawa sa araw na marinig yaon, ay mawawala ng kabuluhan ang kanyang panata na itinali niya sa kanya at ang nabitawang pangako ng kanyang mga labi na ipinanali niya sa kanyang kaluluwa, at patatawarin siya ng Panginoon. Ngunit ang panata ng isang babaeng bao, o ng isang hiniwalayan ng asawa, ay magkakabisa sa bawat bagay na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa. At kung siya'y nagpanata sa bahay ng kanyang asawa, o kanyang tinalian ng kanyang kaluluwa ng isang gampanin na kaakbay ng isang sumpa, at narinig ng kanyang asawa, at hindi umimik sa kanya, at hindi sinaway siya, ay magkakabisa ang lahat niyang panata, at bawat gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung niwala ng kabuluhan ng kanyang asawa sa araw na marinig, ay hindi magkakabisa ang anumang bagay na binitiwan ng kanyang mga labi tungkol sa kanyang mga panata o tungkol sa tali ng kanyang kaluluwa, niwala ng kabuluhan ng kanyang asawa, at patatawarin siya ng Panginoon. Bawat panata o bawat gampaning inakbayan ng sumpa, na makapagpapadalamati ng kaluluwa, ay mabibigyang bisa ng kanyang asawa, o mapawawalan ng kabuluhan ng kanyang asawa. Ngunit kung ang kanyang asawa ay hindi umimik sa kanya sa araw-araw, ay binigyan nga ng bisa ang lahat niyang panata, o ang lahat niyang gampaning taglay niya, kanyang binigyan bisa, sapagkat hindi umimik ng araw na kanyang marinig. Ngunit kung kanyang pawawalan ng kabuluhan pagkatapos na kanyang marinig, ay tataglayan nga niya ang kasamaan ng kanyang asawa. Ito ang mga palatuntunan na iniutos ng Panginoon kay Moises, sa mag-asawa at sa mag-ama samantalang ang anak na dalaga ay nasa bahay ng kanyang ama.